Ang araw ng pagsamba sa Diyos, ano po ang tama? Linggo o Sabado? Sa panahon ng sinaunang Israel, hiniling talaga ng Diyos na ang araw ng Sabat o ikapitong araw ay magiging espesyal na araw para sa Kanya. Araw po ito ng Sabado. Pero dapat po tandaan, ibinigay lamang ni Jehovah ang Sabat bilang isang tanda sa pagitan niya at ng mga anak ng Israel ayon naman sa Exodo 31, 16 at 17. Kaya kahilingan lamang po ito sa Israel. Titigil po sila sa pagtatrabaho, magpapahinga, magbubulay-bulay at sasambahin si Jehovah. Pinaglalaanan din naman sila ni Jehovah ng dobleng material na probisyon sa ika-6 na araw upang may makain po sila sa ikapitong araw, ang araw ng Sabat. Ito po ang mababasa natin sa Exodo 16:22-23. Ang sabi, ng ika-6 na araw, doble ang kinuha nilang tinapay, 2 takal na omer para sa bawat tao. At pumunta kay Moises ang lahat ng pinuno ng bayan at sinabi yon sa kanya. Sinabi niya sa kanila, yon ang sabi ni Jehovah, bukas ay araw ng pamamahinga, isang banal na sabat para kay Jehovah. Iluto ninyo ang kailangan ninyong lutuin at pakuluan ninyo ang kailangan pakuluan at itabi ninyo hanggang kinaumagahan ang anumang matitira. Kaya yun po ang kahilingan ni Jehovah, araw ng Sabat o araw ng Sabado para sa mga Israelita noon. Pero kailan naman nagsimula ang pagtatalaga ng linggo o unang araw ng pagsamba? Noon lamang 321 CE, itinalaga ni Emperor Constantino ang araw ng linggo. Kung iisipin ay maganda naman ang layunin dahil ang araw ng linggo ay ang unang araw ng sanlinggo at mukhang dapat din naman ay talaga bilang espesyal na araw ng pagsamba sa Diyos. Pero para maunawaan po natin, pag-isipan po ito. Malinaw na sinasabi ng kautusan na pinawi na ng hain ni Kristo ang kautusan ng mga utos na binubuo ng mga tuntunin at na pinawi ng Diyos ang sulat kamay na dokumento na laban sa atin na binubuo ng mga tuntunin at inalis niya ito sa pamamagitan ng pagpapako nito sa pahirapang tulos. Ibig sabihin, ang buong kautosang mosaiko ang pinawi o inalis at pinalitan ng kautosan ng Mesiyas o ng Kristo. Basahin po natin ang Efeso 2:13-15. Ito po ang sabi. Pero ngayon kaisa na kayo ni Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay nailapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil siya ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawang grupo at giniba ang pader na naghihiwalay sa mga ito. Sa pamamagitan ng kanyang laman, inalis niya ang alitan, ibig sabihin, pinawalang bisa niya ang kautusan na binubuo ng mga tuntunin at batas para ang dalawang grupo na kaisa niya ay magiging isang bagong tao at magkaroon ng kapayapaan. Ano po ibig sabihin? Ang sinasabing parang pader ay ang batas mosaiko. At pinaghihiwalay po nito ang dalawang grupo ng sangkatauhan, ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Kaya kailangan po itong gibain ni Jesus upang madala niya sa kaligtasan ang dalawang grupo na ito ng sangkatauhan. Dahil ang batas mosaiko ay para nga lang talaga sa mga Israelita o mga Hudyo at hindi po ito maaring makapagbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. At hindi rin naman pwedeng pagkaisahin ng batas mosaiko ang mga Hudyo at mga Israelita dahil para nga lang ito sa mga Israelita. Kaya nung inabolis ni Jesus o pinawi o inalis ni Jesus ang bisa ng batas mosaiko, nagkaroon na po pareho ng pag-asa ang dalawang grupo na ito. Ito naman po ang sinasabi ng Colosas 2:14-17. At binura ang sulat kamay na dokumento na binubuo ng mga batas at isinulat laban sa atin. Inalis niya ito sa pamamagitan ng pagpapapako nito sa pahirapang tulos. Sa pamamagitan ng pahirapang tulos, hinubaran niya ang mga pamahalaan at mga otoridad at isinama sa prosesyon ng tagumpay para makita ng publiko na natalo niya sila at nabihag. Kaya huwag ninyong hayaan ang sinuman na hatulan kayo dahil sa pagkain at pag-inom at pagdiriwang ng mga kapistahan, bagong buwan o sabat. Ang mga iyon ay anino lang ng mga bagay na darating anino ng Kristo. Ano po ang punto? Na sa pamamagitan ng hain ni Kristo Jesus, ang buong sistema ng Sabat, mga araw man o mga taon, ay winakasan na po kasama ng iba pang bahagi ng kautusan.
Ito ang dahilan kung bakit maaari nang ituring ng mga Kristiyano ang isang araw bilang gaya ng lahat ng iba pa, ito man ay isang Sabat o ibang araw. Ano pat hindi na siya kailangang matakot na hatulan ng iba. Ayun po ang sinasabi ng Roma 14:4-6 at Colosas 2:16. Kaya may kinalaman doon sa mga ubod-ingat na nangingilin pa rin ng araw at mga buwan at mga kapanahunan at mga taon. Ito po ang sabi ni Pablo. Sa Galatia 4:10-11, ang sabi niya, "Natatakot ako para sa inyo na baka sa paano man ay nagpagal ako ng walang layunin may kaugnayan sa inyo." Kaya gusto nilang manatili sa pangingilin ng mga bagay ng batas mosaiko, pero natatakot si Pablo na nagpapagal lang siya ng walang layunin may kinalaman sa kanila. Dahil hindi nga nila naunawaan na hindi na po mahalaga sa Diyos ang pagpili ng kahit ano pa mang araw ng pagsamba sa Kanya, dahil ang pagsamba sa Kanya ay dapat ginagawa araw-araw. Pagkamatay ni Jesus, hindi po kailanman iniutos ng Kanyang mga apostol na ipangilin ang Sabat. Hindi kabilang ang Sabat sa kahilingan ng mga Kristiyano ayon sa Gawa 15:28 at 29. At kahit nung dakong huli, wala pong kahilingang araw ng pagsamba para sa mga tagasunod ni Jesus. Ni nagtatagman sila na isang bagong Sabat, isang araw ng Panginoon. Wala po. Bagaman binuhay muli si Jesus sa araw na tinatawag ngayon na Linggo, hindi rin naman ipinapahiwatig saan man sa Biblia na ang araw na ito ng Linggo ng kanyang pagkabuhay muli ay dapat gunitain bilang isang bagong Sabat o sa anumang ibang paraan. Itinatawag pansin ng ilan ang unang Korinto 16:2 at ang Gawa 27 bilang saligan daw upang ipangilin ang linggo bilang isang Sabat. Basahin po natin unang Korinto 16:2. Ito po ang sabi, "Sa unang araw ng bawat linggo," ibig sabihin ang linggo, unang araw, "bawat isa sa inyo ay magbubukod na abuloy ayon sa kanyang kakayahan para hindi na ninyo gawin ang paglikom pagdating ko." Kaya yun ang sabi ni Pablo. Sa unang araw daw, o ang araw ng linggo, kailangan nilang magbukod na abuloy ayon sa kanyang kakayahan para hindi na nila gawin ang paglikom pagdating ni Pablo. Ito naman po mababasa sa Gawa 27. Ang sabi, "Noong unang araw ng Sanlinggo," ibig sabihin ang araw ng linggo, "nang magkakasama kami para kumain, nagsimulang magpahayag si Pablo dahil sa aalis na siya kinabukasan at nagpahayag siya hanggang sa hating gabi." Kaya may binanggit ang dalawang teksto na ito na araw ng linggo. Una, kailangan nilang magbukod ng abuloy tuwing araw ng linggo, at ang pangalawa naman, sa araw ng linggo ay nagpahayag si Pablo dahil aalis nga siya sa kinabukasan. Ibig po bang sabihin ng dalawang teksto na ito na itinalaga ni Apostol Pablo ang araw ng linggo bilang isang espesyal at natatanging araw ng pagsamba sa Diyos? Hindi naman po. Ipinakikita po ng naunang teksto na tinagubilinan ni Pablo ang mga Kristiyano na magbukod sa kanilang mga tahanan na isang partikular na halaga para sa kanilang nagdarahop ng mga kapatid sa Jerusalem tuwing unang araw ng Sanlinggo o tuwing Linggo. Ang salaping iyon ay hindi nila dadalhin sa kanilang dako ng pagtitipon, kundi iingatan lamang hanggang sa pagdating ni Pablo upang maipamahagi nila sa mga kapuspalad. Kung tungkol naman sa pangalawang tekstong nabasa, makatuwiran lamang po na makikipagtagpo si Pablo sa mga kapatid sa Troas sa unang araw ng Sanlinggo, ibig sabihin sa araw ng linggo, yamang kinabukasan mismo ay aalis po siya. Batay sa mga nabanggit na, maliwanag na hindi na po bahagi ng unang siglong Kristyanismo ang literal na pangingilin ng mga araw at mga taon ng Sabat. Kaya ano talaga ang angkop na araw ng pagsamba para sa mga Kristiyano? Mababasa po sa Roma 14:4-6, "Sino ka para hatulan ang lingkod na iba? Ang Panginoon lang niya ang makapagsasabi kung makatatayo siya o mabubuwal. At makatatayo siya dahil kaya siyang tulungan ni Jehova. Para sa isang tao, mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang araw. Para naman sa iba, magkakapareho lang ang lahat ng araw. Ang bawat tao ay dapat na maging lubusang kumbinsido sa sarili niyang pasya. Ang taong nagpapahalaga sa isang araw ay gumagawa nito para kay Jehova. At ang kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa nito para kay Jehova, dahil nagpapasalamat siya sa Diyos. At ang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa nito para kay Jehova, pero nagpapasalamat din siya sa Diyos.
Ano pong punto? Ipinapakita po ng teksto na ito na malaya na pong makakapili ng kahit anong araw upang sambahin ng mga Kristiyano ang Diyos. Monday to Sunday po, maaari na po silang pumili dahil inalis na nga ng haing pantubos ni Jesus ang tipang kautusan o ang batas mosaiko. Ano man daw ang araw ang mapipili niya, para din naman yon kay Jehova. Pero ang totoo, kung pagsamba at paglilingkod sa Diyos ang pag-uusapan, dapat po ito maging bahagi araw-araw ng ating buhay. At yun din naman ang ginagawa noon ng mga tagasunod ni Jesus. Ipinakikita po ng ulat ng Gawa 5:45 na wala na pong espesipikong araw na hinihiling ang Diyos para sa mga Kristiyano dahil kailangan nilang ipakita na sinasamba nila siya hindi lang sa isang espesipikong araw kundi araw-araw. Sa pamamagitan po ng kanilang mga gawa ay maipapakita nila na sinasamba nila si Jehovah araw-araw. Basahin po natin Gawa 5:42. At araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, walang pagod silang nagpapatuloy sa pagtuturo at sa pagpapahayag ng mabuting balita sa Kristo si Jesus. Kaya malinaw, araw-araw na po nagpupunta ng templo ang mga tagasunod ni Jesus upang magturo at magpahayag ng mabuting balita tungkol sa Kanya. At bahagi po ito ng kanilang pagsamba kay Jehovah. Ibig sabihin, iniisip natin dapat kung makalulugod ba kay Jehovah o hindi ang lahat ng ginagawa natin araw-araw. Kung makalulugod nga sa Kanya, gawin natin, pero kung hindi, iwasan po natin. Mas mahalaga po kay Jehovah ang pagsunod at mga gawa ng awa na hinihiling niya sa mga Kristiyano kaysa pagpili ng araw ng pagsamba sa Kanya. Ang Santiago 1:27 ay nagsasabi, ang uri na pagsamba na malinis at walang dungi sa paningin ng ating Diyos at Ama ay ito, alagaan ang mga ulila at mga byuda na nagdurusa at panatilihin ang sarili na walang bahid sa sanlibutan.